Hello sa lahat. Madalang tayong mag-upload ng mga videos ngayon. But anyways, andito tayo ngayon sa puerto. So at berth tayo kaya nakapara yung makina or main engine natin. So wala tayong gagawin kundi maglinis ng central cooling system namin. So may dalawa kaming coolers dito. Number 1, LT cooler tsaka number 2. So nakapara yung number 2 kaya yung linisan natin. Kasi nag-alarma na high temp. So marumi talaga yung strainer niya or yung filter niya sa ilalim kaya yun lilinisan natin. Sa central cooling system, dito nagaganap yung heat exchange between freshwater tsaka seawater. So pinapalamig ng seawater yung freshwater natin na papasok sa cooling system natin. So let's say papasok siya na nasa 36 degrees. So yung outlet niya, since pinapalamig na siya ng seawater sa loob, heat exchanger natin. So lalabas siya mga nasa 26 degrees. So yung inlet naman ng seawater, let's say nasa 27 degrees. Yung outlet niya magiging nasa 33. So yun nga, heat exchange takes place dito mismo sa heat exchanger sa central cooling system natin. So one of the important system din ito sa barko natin. Kaya proper maintenance yung needed talaga. Dinandahan na namin tanggalin ni Third Fourth Engineer yung mga nuts. And yun, since may tubig pa sa ilalim, so tinanggal namin yung tubig. So dinedrain namin yun. Ala naman, bubuksan namin yun na may tubig pa. So magbabaha tayo dito sa makina. Ayan, kita naman sa video, sobrang dumi, diba? Kaya pinipicturean yan para sa weekly din kasali yan. So ako pala maglilinis ngayon kasi syempre gusto natin malaman yung mga trabaho ni Fourth Engineer. Kaya ako na kumusang maglinis yan. Sobrang dumi. Yung ginawa ko, kumuha ako ng copper brush. So, hindi yung steel brush ha, copper. Kasi kapag steel brush, maano yung filter. Baka magkaroon ng scratch ba. Kaya yun, copper brush yung ginamit ko. So, yun lang, parang nagbabrush ka lang. Tapos tanggal. Yun, tapos linis konti. Tapos airy konti. Siyempre, lagyan natin ng tubig. Yung nasa ng tubig. Tapos inirehan. Tapos tinanggal yung mga konti-konting natira. So, basic lang to sa inyo. Kayo pa. O, diba? Minutes lang, tapos na. So, nakalimutan ko pala, i-drain nyo muna ha, kapag maglilinis kayo. Baka hindi nyo i-drain. So, yun. Bilis lang yan. As yun, malinis na. Kita nyo sa video, nilinisan na. Malinis na. Kaya yun, picture. Say, before and after. Tapos, lagay natin ulit sa loob. Katapos mapicturan, so nilagay na namin ulit yung cover tsaka yung mga nuts. So sa paghigpit ng nuts, so may ano yan ha, hindi yan lagay ng nuts tapos higpit. So may sequence yan. So gumamit ako ng maso dyan para ma-secure talaga yung mga nuts and to ensure na walang leaking na magaganap. Yung nasecure na namin, nasarado na namin, so dinidrain ulit namin, but this time, dinidrain namin na yung hangin. Kasi nga, di ba nakabukas na yun? So, posible na pumasok yung hangin doon, tsaka mag-create ng fluctuation. Kaya ginawa namin, drain muna namin yung hangin hanggang sa tubig na yung lumabas. Kapag tubig na yung lumabas, okay, so all goods na, pwede siyang i-service ulit. So, sa pag-drain pala, dapat yung outlet sarado yun. Tapos yung inlet, bubuksan natin siya ng dahan-dahan. So, wag masyadong biglain. Kasi kapag bibiglain mo yan, mag-aalarma yan. Kaya dahan-dahanan talaga. Ilang minuto din kami naghantay kasi nga hangin pa yung lumalabas. So ako yung naghihintay, lumabas yung tubig. Konting pasensya lang talaga. So yun na, lumabas yung tubig. So all goods na. So kailangan i-drain talaga. Yung puro tubig na talaga yung lumalabas. Wala na yung parang may hangin. Tapos kapag okay na, so full open yung inlet, full open yung outlet, pwede na siyang i-service. Pero since nakapara yung makina natin, so isa lang yung i-service natin. So yung number 1 lang. Kaya standard muna itong number 2. Tsaka pag alis namin, yung number 1 ulit namin yung lilinisan kasi naka-service yun. So marumi din yun. Thank you sa panonood. So yun lang yung mga ginawa natin today.